Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tutularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao lamang ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ang unang pagbasa ay nagpapaalala sa atin na walang maliit na mabuting gawa sa harapan ng Diyos. Kahit gaano kaliit ito, kung ito'y mabuti, sinusuklian ito ng Diyos ayon sa kanyang kagandahang loob. Alam natin ang kasabihan, ang utang na loob ay hindi nababayaran, ang utang na loob ay tinatanaw. At ang Diyos ay tumatanaw ng utang na loob sa lahat ng gumagawa ng mabuti. Ang kabaliktaran nito ay ang Ebanghelyo. Anuman ang pagpapakitang tao, ay walang isinusukli ang Diyos. Walang isinusukli ang Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, mahalagang tayo ay totoo sa ating mga ginagawa. Mahalagang ating mga ginagawa ay nakaugat sa ating mga puso at hindi humihingi ng sukli mula sa tao. Mahirap yung sa bawat ginagawa, humihingi tayo ng kapalit. Umaasa tayong papalitan. Kaya pag hindi tayo nasuklian, masama ang ating loob. Inaanyayahan po tayo ng Diyos, lalong-lalo na sa sarili nating pamilya, na kung meron mang unang nakakatanggap ng ating kagandahang loob, ay ang ating mga sariling kapamilya. Mahirap yung tayo ay galante sa ibang tao, pero tayo po ay madamot sa sarili nating kamag-anak. Mahirap yung tayo ay galante sa ating mga kaibigan, madamot tayo sa sarili nating magulang, kapatid, lalong-lalo na pag sila'y nangangailangan. Huwag nating kakalimutan na sinusuklian ng Diyos ang bawat kabutihan na ating ginagawa mula sa ating puso. Tulad ng marami sa inyo, narito kami para humingi sa Diyos na kagalingan sa aming kanya-kanyang karamdaman. Hindi lamang sa pisikal, kundi emosyonal
at maaring espiritual. Kababaang loob na humingi dahil tinatanggap natin na walang pwedeng magbigay maliban sa Diyos. Maliban sa Diyos. Kailangan nating matutong magpakumbaba. Kailangan nating aminin na wala tayong ibang pwedeng pagkunan ng kagalingan maliban sa Diyos. Marami sa atin, marahil, umiinom na ng kung ano-anong gamot, sinubukan na kung ano-ano, at kailangan nating tanggapin na kailangan natin na may kababaang loob na dumulog sa Diyos. Bakit mahalaga yung una kong sinabi? Na hindi nakakalimot ang Diyos kahit gaano kaliit ang ating ginawang mabuti. Kasi yun ang ating baon. Yun ang ating baon. Yun ang ating pagdulog. Yun ang ating sinasabi sa Diyos, Panginoon, alam mo naman na kahit gaano ko kahirap, kahit gaano kababa ang aking pagkatao, nagsumikap akong gumawa ng mabuti. At ngayon ako'y nangangailangan. Hindi ako humihingi na sukli. Tumatanaw ako ng utang na loob. Pangatlo, mahalaga, minamahal na mga kapatid, na kapag tayo humihingi na kagalingan, tayo ang nagsasabi sa Diyos kung anong kagalingan ang ating hinihingi. Marahil ang iba sa inyo nagsasabing, alam naman ni Lord yun. Alam naman niya. Pero kung natin inyo pong natatandaan ng bulag ay nanikluhod sa Diyos at tinanong siya ng Diyos, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Alam ng Diyos na bulag yan. Pwedeng sabihin ng Diyos na ang kailangan nito ay kagalingan upang makakita. Pero tinanong niya, anong gusto mong gawin sa iyo? Marahil ito po ang pangatlong magandang pagtuunan ng pansin. Sa inyong pagdulog, kailangan kayo magsabi sa Diyos, Lord, pagalingin mo po ako. Saan? Saan? Saan mo gustong gumaling? Ano ang gusto mong kagalingan na gusto mong tanggapin sa Diyos? Huwag mong antayin. Ikaw ang kailangan magsabi, Lord, gusto ko pong makalakad. Kung gusto mong lumakad. Ano po? At sa bawat kagalingan, sa bawat paghingi, may kapalit. Ano ang kapalit? Sana hindi kay katulad ng ibang taong lumalapit sa akin, Father, pray over mo naman ako. Ano po sakit niyo, nanay? Mataas po ang aking blood sugar. Ano po yung pagdadasal ko? Sana bumaba, Father. Nanay, diabetic din ako. Bawasan yung kumain ng kanin. Bawasan yung leche plan. Bawasan yung halo-halo. Bawasan yung matamis. Bawasan yung ang kain. Ano sabi ng matanda? Wag na niyong alisin yun, Father. Pray over niyo na lang ako. Marami di sa atin ang gustong gumaling lang, pero ayaw maging responsable. Hindi pwede. Hindi pwede. Father, gusto kong yumaman. Ang sabi ng Diyos, bawasan mo ang iyong ginagastos. Father, wag mo nang pabawasan yon. Payamanin mo na lang ako. Hindi pwede. Gusto kong lumakad. Bawasan niyo ang kainin niyo. Wag na, Father. Ano ibig sabihin? Gusto mong gumaling? Alisin mo mga bagay na nagdudulot na ngayong karamdaman. Di po ba, ano? Wala yung pinagkaiba doon sa mga gustong kumuha ng exam. Walang ginawa kundi lumapit kay Father, dala-dala ballpen, lapis. Ano yan? Anong gagawin ko dyan? I-bless mo, Father, kasi kami kukuha ng board exam. Nag-aral ka ba? Konti, Father. Pero kami po ay nagpamisa. Basbasan mo, Father. Anong mangyari?
pag nakalimutan mo yan sa exam, di wala ka na may sasagot. Di po ba? No? Pero ang palagi ko sagot dyan, ibabad ko man yan sa holy water. Kung hindi ka nag-aral, di ka papasa. Di po ba? Marami sa atin mahilig humingi. Ayaw maging responsable. Inuulit ko, hindi nakakalimot ang Diyos kahit gaano kaliit ang iyong kabutihan. Ikalawa, huwag kang magpapakitang tao dahil walang isusukli sa iyo ang Diyos. Ikatlo, huwag kang matatakot humingi. Ipang-apat, dapat alam mo kung anong kapalit ng iyong hinihingi. Dapat alam mo ang kapalit ng iyong hinihingi. Ang panglima ay, alam mo ba kung bakit nandito ka? Alam mo ba kung bakit nandito ka? Ano ibig ko sabihin? Minsan, merong may sakit na kasalubong ko dyan. Ano pong ginagawa nyo dito? Namamasyal kami, Father. Namamasyal. Namamasyal lang pala. Tinatanong ko yung kasama, anong ginagawa nyo dito? Dinala ko po si nanay kasi may sakit. Anong problema doon? Yung anak, dinala yung nanay dahil may sakit para makakuha ng kagalingan. Yung nanay na may sakit, nandito, hindi para magpagaling, mamasyal. Ay napakahirap nun. Ano po? Napakahirap nun. Nang iyong kamag-anak, gusto kang gumaling, yung may sakit, ang laman lang ng isip ay mamasyal. Mga minamahal na mga kapatid, sana po alam natin kung ano ang ating hinihiling, sapagkat kahit kailan, hindi mo matatanggap ang iyong hinihingi. Huwag niyong kakalimutan ito. Mabuti pang humingi ng hindi nakatanggap kaysa hindi ka naman nakatanggap dahil hindi ka naman humihingi. Amen.